Tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Po, dakilang Diyos, mangbanal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Tunay, mahal na Panginoon, lubos kami nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang biyaya mo sa mga oras na ito na ikaw ay aming nasamba sa Espiritu at katotohanan sa lugar na ito, Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa biyaya, sa pagkakataon, sa isang pribilihiyo na ikaw ay sambahin, sa pagpupuring awitin kanina, sa mga buhay na patuto, sa awitin ng choir at sa pagbibigay, na binabalik mo ng milyon-milyon beses hanggang milyon beses sa amin. Mahal pa yun, sa ganang akin wala akong magagawa, O Diyos. Sa iyo ko maasa, O Diyos, sa iyong salita na aming pag-aaralan. Ipahayag mo sa amin na iyong katwiran, O Diyos. At higit sa lahat, patawarin mo yung abang lingkod, bigyan mo ako ng malinis na puso. Takpan mo ako ng iyong kapangyarihan, langisan mo yung mensahe. Ituro mo sa amin na nararapat. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness, unbelief and doubts, kasal in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Unang-una ako nagbibigay ng mataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Amen. Praise the Lord. At doble paggalang at respeto sa tao ng Diyos, sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Grad Almeda, the time prophet of living God. Amen. Glory to God. At di natin malilimutan, mga ginito ang turo ang nainiwan sa atin ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear, at maging sa mga beloved Almeda children, sa mga apo, manugang, great-grandson, sa ating mga beloved minister, magandang hapon po dito po sa dako po ng Rosario, Batangas Outreach. Amen. Maging sa ating mga kapatiran na patuloy na sumasamba, sa ating mga choir, amen, praise the Lord. At sa ating beloved co-preachers, workers, instrumentalists, amen, sa finest, adults, youth choir, at maging sa aking pamilya, dyan sa control, magandang hapon po sa inyo lahat. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen, praise God. Ang ating talakay, mga minamahal, ay obedience. Amen. Amen. Maraming nakakaalam nito. Amen. Madaling intindihin, obey. Amen. Sabi rito, pagsunod, pagtalima, pagtupad. Amen. Ang obedience, mga minamahal, ang pagtalima, the humble acceptance of command or other authority. Amen. Ibig sabihin, sumusunod ka na may pagpapakumbaba sa obedience. Amen. Submissive, obedience, and humility. Dapat magkasama ito eh. Amen. Obedience is a behavior that respectful and mindful of rules and law. Obedience is connected to trust and respect. Amen. Ganito dapat yung yung isang may pagsunod na tao. Dapat nasa sa kanya yung binasa ko na yun. Amen. Praise the Lord. Ating basahin to, mga minamahal. Philippians chapter 2 verse 12. Wala yata tayong mga Bible reader dito, ha? Amen. Praise the Lord. Philippians chapter 2 verse 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus, pa ngayon ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ima. Dito, mga minamahal, isinasaad dito ni Pablo na kung paano, bagamat wala tayo sa harapan niya o wala siya sa harapan natin, ay ating ganapin na sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Katulad natin, beloved parents in the Lord, kahit wala sila rito. Amen? Kahit di nila tayo nakikita. Dapat naroon yung pagsunod natin. Importante kasi, mga minamahal, ang pagsunod.
Amen? Christian obedience, mga minimahal, meaning yan, submitting o obeying to the command of God. Law of God. Amen? Yun yung Kristiyano. Dahil sa authority sa ating Creator. Nandun yung susundin natin yung Word of God sa ating buhay. Amen? Magkakaroon tayo ng self-discipline sa ating buhay bilang spiritual. Amen? Praise the Lord. Kaya nga sabi ng kawikaan, ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Bakit ganun sinabi ng kawikaan 19:16? Ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Kasi may kapahamakan ito, mga minamahal. Kapag hindi tayo nag-ingat sa utos ng ating Diyos, may kapahamakan ni rin. Mapapahamak tayo, pwede tayong mawala sa kamay ng Diyos. Kasi pag naging matigas ang ating ulo, tayo rin ang lugi. Amen? Amen? Ang totoong anak ng Diyos, laging nagsasubmit, laging nagpapakumbaba, laging sumusunod sa nais ng Diyos. Amen? Nandun yung pagtalima niya. Ayaw mat sa gusto niya. Kasi nasa mahal na Panginoon na tayo, mga minamahal. Pag nasa mahal na Panginoon na tayo, sundin na lang natin yung utos ng Diyos. Amen? Lahat ng ayaw ng Diyos, tanggalin na natin sa ating harapan para maging karapat dapat tayo sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Pakibasa po. Kawikaan 19:16. Dito po tayo sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 19, ang talata po ay 16. Ang nag-iingat ng utos ng nag-iingat ng kaniyang kaluluwa, ngunit ang walang babala sa kaniyang mga lakad ay mamamatay. Tignan niyo. Napahamakan. Kapag hindi mo talagang pinag-ingatan ang utos ng Diyos. Kasi pag hindi ka ikaw mismo magbabala sa sarili mo, ay bawal pala to. Ayaw pala ng Diyos ito. Ikaw mismo. Amen? Amen. Pag alam mong bawal, huwag mong gagawin. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang totoong Kristiyano talaga nakatungtong sa kalooban ng Diyos. Yung matagal na Kristiyano, mga minamahal, ingat na ingat magkasala. Amen. Kasi pag dumating yung karamdaman, meaning may kasalanan. Minsan naiipon nito bago dumating. Amen? Kaya ingatan natin magkasala. Sa 2 John chapter 1 verse 6, ang sabi rito, at ito ang pag-ibig, na tayo magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos, na tayo'y magsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. So, pag-ibig pala ang makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Pag sinunod mo ang nais ng Diyos, umiibig tayo sa Diyos. Pag di mo sinunod, umiibig ka sa iyong gusto, sa iyong sarili, hindi sa kalooban ng Diyos. Pwedeng mapahamak. Amen? Amen? Tayo magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Huwag sa ating sarili. Huwag sa ating kagustuhan. Praise the Lord. Kasi tayo, mga minamahal, yung ating pagiging obedience is behavior done respectful and mindful of rules and law. Kinakalang yung obedience natin na yan, talagang nasa ating buhay. Amen? Ilag na ilag kang magkasala, ilag na ilag kang di makasunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan nyo si Abraham. Diba? Ano yung pagsunod niyang ginawa na napakabigat? Yung ialay niya ang kanyang anak. Amen? Hindi naman ganun ang hinihingi ng Diyos sa atin, pero siya ang pinaka-greatest. Amen? Yung greatest na sacrifice na ginawa niya, yung ialay ang kanyang anak. To burn the offering.
Sipin mo yon. Nakita ng Diyos yung pananampalataya at pagsunod ni Abraham. Kaya nung sasaksakin niya ng ganon, tinali niya yung anak niya. Isipin ko, ikaw, may tali mo ba yung anak mo? May yalay mo ba yung anak mo? Di ba? Ang bigat, di ba? Pero sinubukan lamang siya ng Diyos. Nakita ng Diyos yung pagsunod ni Abraham. Even sa kaisa-isa niyang anak. Ginawa niya. Doon nalugod ang Diyos kay Abraham. Sa atin mga minamahal, naging larawan na lang natin sila sa ating pananampalataya upang ganapin din natin yung ipinapagawa sa atin ng Diyos. Minsan kasi mga minamahal, nagiging matigas ang ating ulo. Imbis masunod ang kalooban ng Diyos, ang nasusunod yung ating gusto. Amen? Maski sa akin, mga minamahal, nararanasan ko yan. Malabay sa susunod ko na sundin. Tsaka na muna, malabay no. Hanggang mapalo na. Amen? Kaya nung napalo ako doon, di nabuksan ng banal na gawain. Pero 4 na taon, hindi ko sinusunod. Isipin mo yung 4 na taon. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal tayo bilang a human being, alam natin yung nais ng Diyos eh. Kasi lumalakad tayo sa spiritual life natin. Alam natin, pagka ikaw ay nasa spiritual battle, lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, masakit. Marami kang babakahin. Marami kang mararamdamang kakaiba. Bukod sa damdamin mo, bukod sa kaisipan mo, sa physical mo pa, maging sa pamilya mo. Makakaranas ka ng mga bagay na kakaiba na nagaganap sa iyo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Bakit maranasan mo yun? Kasi hinahadlangan ka ng kalaban ng Diyos na huwag mo sundin yun. Pero pag naganap mo yun, na-overcome mo yun, yung prayer mo, tugon na tugon sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos naman. Kasi yung prayer mo, alam na ng Diyos. Ay paano? Halimbawa ikaw, kapatid, inutusan ka ng Diyos doon, punta mo si ganito. Ayaw mo sumunod. At saka na, malayo yun eh. Amen? Sa ibang araw na lang, ay ngayon inuutos ng Diyos. Ngayon nung nagkaroon ka ng pagkakataon na matay na, maaalala mo ngayon, maaalala mo. Nako, pinapupuntahan ng mahal na Panginoon sa akin yun, namatay na pala. Buksan mo si Ezekiel. Sisingilin yung dugo ng makasalanan sa isang tao na inuutusan ng Diyos para puntahan. Tulad natin, sisingilin sa atin yung dugo ng makasalanan pag di natin napuntahan, nahayuan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya napaka-importante ang pagsunod, mga minamahal. Kala nyo, simple lang ang pagsunod? Napaka-importante. Kapag ginanap natin ito, mga minamahal, magiging makatwiran yung ating spiritual life sa Diyos. Makikita mo, masasight mo yung nais ng Diyos. Amen? Naranasan ko rin yung ganyan eh, yung alam kong may sakit daw. Hindi ko naman kilala kung sino, pero alam kong meron. Ngayon nag-aantay ako ng leading, kakantay ko ng leading, namatay na yung tao, iyak ako sa Diyos ngayon. Kasi alam ko na eh. Dapat pinuntahan ko na kahit hindi ko siya kilala, kahit wala pa yung leading na yun. On the spot, pagdating doon, pag panalangin mo sa Diyos, automatic tutugon ng Diyos sa iyo para sa taong makasalanan. Amen? Kaya nung hindi ko sinunod, mga minamahal, naranasan ko talaga. Nalungkot ako. Talagang parang walang kwenta yung pagiging anak ng Diyos ko. Wala. Umiyak ako. Simula nun, mga minamahal, nagbitaw ako ng salita sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa susunod, hindi ko naiintayin yung mga pagkakataon na inihingi ko sa iyo na panalangin. Bagkus gaganapin ko na kung ano ang iyong inuutos, lalong-lalo na sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tulad ng mga humahayo, napaka-importante yan, mga minamahal. Titignan nyo, ganyan lang yan. Nagsusolving ka, kala mo ganyan lang yan.
Napakahalaga sa paningin ng Diyos yan. Amen? Importante yan sapagkat yung lost soul, kapag inagaw mo sa kamay ng makasalanan o sa kasalanang buhay niya, siya'y magbabago ang buhay. Pag pinabayaan mo naman ito, ikaw ay magkakaroon ng conviction. Kaya huwag mo titignan kung ano yung ginagawa mo for the glory of God. Gawin mo lang yung spiritual na bagay. Huwag mo tignan kung ano yung gagawin sa'yo ng tao. Yung pupunahin sa'yo ng tao, huwag mo tignan. Ang tignan mo yung tinatahak mo na pagliligtas ng kaluluwa ng tao. Diba? Huwag ka titignan sa kahirapan, huwag ka titignan sa trials. Kahapon, mga minamahal, meron kaming gustong puntahan. Ang sabi, napakadelikado ng binibitiwan. No? Sabi ko doon sa kasama ko, puntahan natin. Yan ang maganda eh. Tsaka ako na itutuloy sa inyo. Pero hindi namin napuntahan kahapon. Kasi nag-hold yung ating kapatiran. Hindi nagpatuloy muna. Kaya nga tandaan nyo, may napakahalaga. Amen? Once na isang kaluluwa, may balik mo sa kalooban ng Diyos. Isa pa lang yun, tuwan-tuwa sa iyo tuwan-tuwa sa Kanya ang mahal ng Panginoon. At yung blessing para sa iyo, alam ng Diyos yan. Hayaan mo lang kung, alam nyo mga minamahal nung araw, hindi namin tinitignan kung ano sasabihin ng ating beloved parents in the Lord. Ang mahalaga, makapunta kami doon sa inuutos nila na puntahan. Yung bang lingkod, mga minamahal, pagka ako'y for the glory of God lang, no? Pagbigyan ako ng pangalan ng kapatiran, galing sa ating beloved parents in the Lord, ang nakasulat doon, anak, puntahan mo to, i-follow up mo, counseling mo. Yun na nakasulat doon. Bukod doon, mga minamahal, pag nakita ko yung sitwasyon ng pamilya na pinupuntahan namin, lalo't mga unbeliever, sila lang ang believer, ang ginagawa ko, binibigyan ko ng simpleng Bible study para sa salvation nila. Ginagawa ko, sinusol ko na sila lahat, solwin na sila lahat, bago ko kausapin ang ating kapatid. Pag yun ay tumanggap sa mahal na Panginoon na kapaglingkod sa Diyos, blessing na yun. Amen? Biyaya ng Diyos yun. Kasi ikaw idinala ka doon ng Diyos, hindi para lamang sa isang tao. Idinala tayo ng Diyos sa isang lugar para magligtas ng maraming tao. Amen? Inuutos sa atin ng Diyos yan. Ang gagawin lang natin, sumunod. Amen? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sundin lang natin yan at blessing na sa atin. Tingnan niyo to ha. 1 Samuel chapter 15 verse 22 to 23. Pakibasa po. Dito po tayo sa unang Samuel, kabanatang 15, talatang 22 hanggang 23. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. 23. Sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya namang itatakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Ima. Tama na po. Tingnan nyo ha. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog at susunugin at mga hain? Nagtanong si Samuel. Ima. Tingnan nyo ha. Na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tingnan niyo, napakalaga ng pagsunod sa tinig ng mahal na Panginoon kaysa doon sa hain. Amen? Kasi kapag ikaw ay maghahain at may inuutos sa iyo ang Diyos, ganapin mo muna bago ka maghain para mas marami pagpapala. Kasi minsan nangyayari mga minamahal, naghahain muna sa mahal na Panginoon, tapos yung pagsunod parang take it for granted na lang. Pag soul win, napakahalaga. Amen. Kaya yung mga umahayo, pinagpala po kayo ng ating mahal na Panginoon.
Palakpakan natin ating dakilang Diyos ng buhay. Yung malakas, sa Diyos papalakpak, hindi sa tao. Iba? Pag sinabi natin, palakpakan natin ang ating Panginoon, ang ating Diyos na buhay, yung pinakamalakas mong palakpak, dahil ang Diyos ang pinapalakpakan mo. Iba? Praise the Lord. Anong sabi rito? Nagaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa sa mga taba ng mga tupang lalaki. Tingnan nyo ha. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula at ng katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Paano nangyayari ito yung paghihimagsik at saka yung katigasan ng ulo? Pag hindi sumusunod. Amen? Pag hindi ka na sumusunod, matigas na to. May sarili ka ng disposisyon sa iyong sa iyong gusto. Uy, binabali mo na yung salita ng Diyos. Tinitwist mo na. Amen? Amen? Ayaw ng Diyos. Praise the Lord! Gaya daw pala yan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nako, yung katigasan ng ulo, delikado no? Ang totoo, mga minamahal, yung anak ng Diyos, wala na yung matigas na ulo. Wala na yung pasaway na anak ng Diyos. Amen? Amen? Kasi kinakala magkaroon ka yung talagang marinyo ka. Marinyo yung daily life mo, maririnyo ng maririnyo. Amen? Yung kahinaan mo, mawawala na mawawala. Huwag mo nga alagaan yung kahinaan mo. Amen? Kasi minsan, mga minamahal, yung kahinaan, pag yun ang nanguna sa ating buhay, mawawala yung pagsunod natin sa Diyos. Madidisrespect natin ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Mawawalan tayo ng self-discipline. Amen? Amen? Mawalan ka ng control, doon ka na. Ay, ito na lang. Hindi mo, wala mo nakakakita sa akin Amen? Alam nyo, may patotoo ko sa inyo. Patotoo ko muna to sa inyo, baka maubos yung oras ko rin sa pagpapaliwanag ng pagsunod Year 2013. Diyan sa Cebu. Ating beloved parents in the Lord, beloved pastor, nagpunta dyan. Nandun sila sa Siyempre, sumakay ng barko, maalon, mga minamahal, matataas ang alon. Sabi ng ating kapatiran, Sister Mikey, pinagmamasdan niya yung alon, talaga nakakatakot daw yung alon. Patutuo niya to Ngayon, itong napansin niya, sa tuwing tinataas ng ating beloved parents in the Lord ang kanyang kamay, yung alon na matataas ay humuhupa ito, bumababa, nagiging normal. Nagugulat siya. Tinitignan niya ang beloved parents in the Lord. Ang beloved pastor po pala, ay nakatingin din sa kanila dahil sila, natatakot sila Kakaiba yung alon. Kakaiba. Ay mga kwarito, lumalayag sila. Ando sila sa kanilang bangkang sinasakyan. Siyempre, malaki yan. Amen? Mataas talaga yung alon. Nangangamba sila. Alam nyo ang malo, pastor? Glory to God, Pagtaas niya ng kamay, yung alon na mataas, bumababa, pumapantay ang tubig. Grabe, Tingnan yun. Yung kalikasan, sumusunod sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Naalala niyo nung maglakad ang mahal na Panginoon Jesucristo sa dagat? Ano sabi ng mga apostol? Multo. Amen? Takot pa si Peter di ba? Pero matapang siya. Ginawa ni Peter, lumakad din sa dagat, nangamba pa siya. Ano sabi niya? Tulungan mo ko, Panginoon. Doon merong istorya Yung istorya na yun, huwag mong ipakikita sa kalaban ng Diyos na ikaw ay natatakot. Diba? Bakit? Kasi lalo kanyang tatakutin upang huwag mo magampanan ng tungkuling espiritual na inatang sa iyo ng Diyos. Pakita mo doon sa kalaban mo, sa kalaban ng Diyos na ang Diyos ay nasa puso mo na makapangyarihan, na matapang, na nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan. Huwag ka matakot kahit kanino. Sundin mo lang ang kalooban ng Diyos. Amen?
Alam niyo po, sumunod na ito. Tuloy ang layag nila. Kumkubal man tuloy pa rin ang layag. Ito ang mabigat, mga minamahal. Nasa lubong nila yung mga ibong puti sa karagatan. Isang kawan ng ibon ng puti. Ang ating beloved pastor, mga minamahal, nandun sa kanyang bangka. Sa kanya sinasakyang sasakyan, yung bangka na yan. Isipin niyo, mga minamahal, yung ibon na lumilipad, sumalubong sa kanila, napakarami, bumaba sa harapan ng ating beloved pastor at yumuko ang mga ulo ng ibon na ito. Tingnan nyo, sino yung kinilala ng mga ibon na ito? How much more tayo, mga minamahal? Amen? Kung yung mga hayop na yon, binigyang galang ang tao ng Diyos, higit tayo na nakakakilala sa ating beloved pastor. Amen? Yung beloved pastor na ito, ang ating beloved pastor na ating iniibig, ipinapanalangin araw at gabi, mga minamahal. Siya ang unang gumanap ng panalangin para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ang unang gumanap, sumunod sa nais ng Diyos. Kaya tayo narito lahat. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Kung walang tao ng Diyos, wala ka dyan. Amen? Walang pagbabago ang ating buhay. Walang kagalingan. Kaya pasalamat tayo, mga minamahal. May tao ng Diyos na nagsasakripisyo sa atin. Mahihina tayo, mga minamahal. May kanya-kanya tayong kahinaan. Pero nagsusumikap tayo. Kaya nga tayo sumasamba lagi. Ang target natin, maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Amen? Maging pagpapala tayo sa tao. Higit sa Diyos. Sa ating mga kapwa. Amen? Kaya nga binago tayo ng Diyos sa mga minamahal. Upang patunayan natin sa sanlibutan na tayo'y tinawag ng Diyos, hinirang bilang anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin natin makasunod sa nais ng Diyos. Amen? Tignan nyo. Awit 40, versikulo 8. Dito po tayo sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 40, ang talata po 8. Aking kinalugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ima! Glory to God. Tingnan mo si David. Amen? Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Praise the Lord. Dapat ganun tayo, mga minamahal. Gayanin natin sila. Kasi itong mga tao na ito na nasa Biblia, nasa langit na. Amen? Sino bang gusto ng langit pag sabi, praise the Lord? Oh, kakaunti yata. Sino gusto ng langit? Taas nga yung kamay. Oh, yan naman, lahat. Oh, kita mo? Lahat tayo talaga gusto ng langit. Kaya nga mga minamahal, itong Word of God, ito yung life natin. Amen? Amen? Nandito, ito yung pinaka-pattern ng ating kaligtasan. Pag ito'y nasunod natin, sigurado, sa tiyak na bagay, langit tayo. Amen? Kasi kami ng mga kahabagan ng malapay doon. Sa kahabagan lang. Sa ganang amin, mga minamahal, nahirapan kami. Physically, may edad na rin kami. Wala pa kaming successor sa aming pamilya. Iba't iba. Amen? Pero kahit may nararamdaman kami, mga minamahal, pilit namin sundin kung ano ang pinagagawa ng Diyos. Iniisang tabi namin ang aming nararamdaman dahil alam namin na ang ating Diyos ay makapangyarihan. Iba! Praise the Lord! Praise the Lord! Tingnan nyo ating beloved pastor. Tingnan nyo siya. Nakaupo lang siya roon, mga minamahal. Pero naririnig ng Diyos yung prayer niya para sa ating lahat. Yung sakripisyo natin, beloved pastor, mga minamahal, wala pa tayo sa kalingkingan.
sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Ikaw at ako, nais nilang madala sa hapagkainan ng Diyos, sa harapan ng Diyos. Tapos hindi ka susunod sa nais ng Diyos. May iwan ka. Amen? Kawawa ka. Amen? Ano sabi ng James? Datapwat, maging tagatupad tayo ng salita. Huwag tagapakinig lamang na inyong dinaraya ang inyong sarili. Pwede palang dayain talaga, no? Praise the Lord. Pwede pala natin dayain natin sarili. Sino nang dadaya sa kanya sarili? Magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo, minsan nadadaya natin sarili. No? Maski ako, naalala ko yan eh. Mga nakaraang taon, nadadaya ko yung sarili ko. Paano ko nadadaya? Sinusunod ko yung gusto ko, hindi yung nais ng Diyos. Amen? Ganun lang, simple lang, nadaya mo na yung sarili mo eh. Ay, kalooban ba ito ng Diyos? Di ka na nagtanong sa Diyos. Praise the Lord. Kaya ingatan natin. Kaya sabi natin, beloved pastor, continue pray. Amen? Amen? Tuloy-tuloy ang prayer mo. Paano ba yun? Magpuri ka lagi. Praise the Lord. Kahit saan ka nakarating, magpuri ka. Tingnan niyo to. Lucas 11:78, pakibasa mo. Dito po tayo sa Ebanghelyohan kay Lucas, Kabanatang 11, talatang 28. Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Ima! Tingnan niyo. Tingnan niyo. Oo. Sabi niya, bagkus lalong mapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, dinggin lagi ang tinig ng Diyos. Ganapin at ipamuhay. Praise the Lord. Yan ang importante. Huwag na tayo makiayon sa sanlibutan. Yung inaakala nyong ginagawa ng sanlibutan, daily life na nakikita natin sila. Huwag tayong sumama ron. Amen? Amen? Iba yung buhay natin sa kanila. Ang buhay natin, pakikipagbaka, araw-araw nakikilaban tayo. Spiritual warfare. Di mo nakikita ang kalaban mo. Pwedeng gamitin yung loved ones mo, pwedeng gamitin yung kapitbahay mo, pwedeng gamitin yung kaibigan mo. Yung minsan nga, kapatid mo na, nagagamit mo ng kalaban. Bakit? Kasi hindi nga sumusunod. Pag hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, sumusunod siya sa kalooban ng kalaban ng Diyos. Kaya maging maingat tayo lagi. Amen? Ang gawin natin, magtanim tayo na magtanim ng salita ng Diyos sa kapitbahay, sa loved ones. Patutuo tayo. Hayaan mong persecuting kanila. Ang mahalaga, nadala mo ang ebanghelyo ng kaligtasan sa kanila. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Uling talata sa Jeremiah 7:23. Dito po tayo sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 7, ang talata po ay 23. Kundi ang mga bagay na ito, ang iniutos ko sa kanila, na aking sinasabi, iyong dinggin ang aking tinig, at ako'y magiging iyong Diyos, at ako'y magiging aking bayan, at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo, sa ikabubuti ninyo. Himo, malinaw, di ba? Sabi ng Diyos, inyong dinggin ang aking tinig. Praise the Lord. At ako'y magiging inyong Diyos. Tingnan niyo? At kayo'y magiging aking bayan. Amen. At magsisilakad kayo sa lahat ng daan na iniutos ko sa inyo. Anong purpose? Sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Amen. Pagbuksan mo yung Deuteronomy 28, nandun lahat ang pagpapala pag sumunod ka
sa kalooban ng Diyos. 1 hanggang 14. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, siyempre minsan talagang natutuwid tayo, napapagsabihan tayo, minsan di natin kayanin. Tanggapin lang natin to. Amen? Amen? Pag tinatanggap mo yung pagtutuwid sa'yo, yung saway, pag tinatanggap mo, ibig sabihin, nagmamatured ka. Amen? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng pagpapasakop. Kasi minsan yung Kristiyano, pagka minsan naituwid na, ayaw. Ayaw niya. May sarili siyang version ng kanyang paliwanag. Pero mas mapalad yun, ginagamit yung humility. Amen? Yung pagpapakumbaba, mas mapalad yun. Pag tinuwid siya, praise the Lord, salamat po, mahal na Panginoon. Ako'y nakita mo. Napansin ka ng Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord. Kaya nga pag tinutuwid tayo, mga minamahal, Lord ka lang, salamat, Ginoo. Salamat, Panginoon. Panghawakan mo ako maging matatag. Ganun lang. Nung kami tinutuwid nung araw, mga minamahal, baka mahirap kayanin. Meron akong kumpare na tuwid, meeting yun. Tuwing Lunes, napagalitan dahil laging imbis itataas ang Diyos, yung sarili na itataas. Tinan niyo, nung turin ng ating beloved parents in the Lord, tapos na yung meeting, nandun po siya sa gitna, naiiwan siya ron. Alam niyo, hindi siya nakaupo sa upuan, nakaupo siya sa sahig, nakatulala. Kaya nga dapat tanggapin mo. Amen? Amen! Tanggapin mo ng maluwag. Huwag mong tanggapin na masama ang iyong loob. Hindi ka makaka-move on. Hindi ka makaka-recover. Tanggapin mo na maluwag, nataas ang kamay, salamat, mahal na Panginoon. Tulungan mo ko, magampanan ko ang iniatang mo sa aking balikat. Yun, nakita ng Diyos, nagpapakumbaba ka sa Kanya. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang kapurihan, kalulatian sa ating dakilang Diyos. Lamang. At tayo umawit. Salamat tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Alam niyo, tuwing makikita ko ang ating beloved pastor, mula nung malakas siya, hanggang sa ngayon, pag nakikita ko siya, hindi ako makatingin, mga minamahal. Naluluha ako. Tumutuloy luha ko sa mata ko. Bakit? Kasi nakita ko yung sakripisyo niya sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Tayo ang pinagpapala, mga minamahal. Tayo ang pinagpapala. Kita paglingkuran. Amen. Mga pangarap ko'y tinaligdan. Inuna ko, Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, Praise the Lord. susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Yes. Kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibibigay ang buhay ko. Yes, my Lord. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Gamitin mo. At kahit na mayroong hadlang sa biyaya mong mananal, ang buhay ko sa iyo lamang inilaan. Gaano man ang hirap
Susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Hallelujah. Kahit na aking buhay ay mag-iisa lang, taos pusong ibibigay ang buhay ko. We love you so much, you God. Para sa'yo, I love you, that is Jesus. gamitin mo, Panginoon, Sa lahat ng panahon. buhay ko. Siba. Lord, maraming salamat sa aming magulang. Sa aming beloved pastor. Gamitin mo, Maraming Panginoon, sa lahat ng panahon. Gaano man ang hirap Hallelujah, hallelujah. maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na, Hallelujah. mag-iisa Thank you, Lord. taos puso ibibigay. Yes. Iaalay ang buhay ko Mga minamahal. para sa Ibiro ang maglingkod sa Diyos. Kinakailan 100% masunod mo ang kanyang nais. Oo, nagkukulang tayo sa ating kailangan. Nakikita ng Diyos. Uy, magsumikap tayo mga makasunod. Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa iyo. hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buhay ko para sa iyo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. God bless you. Mga minamahal. Yung maging karapat dapat tayo sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Gawin natin to, mga minamahal. Yung talagang, yung subuko ko na talaga na wala ka nang magagawa. Yun ang gustong-gusto ng Diyos. Siya na ang gagawa para sa iyo. Kasi ayaw ng Diyos, mga minamahal, yung nagmamataas tayo sa Kanya. Even sa ating mga kapatid, ayaw niya yan. Ang gusto ng Diyos, lagi tayong mababa ang puso. Kung nakakagawa ng di maganda yung kapatid natin sa atin, tayo lumuhod. Magsumamo, humingi ng tawad sa Diyos, bigyan kalakasan. Kasi walang perfecto, mga minamahal. We are going to perfection. Sa araw-araw nating pamumuhay, sikapin natin maging karapat-dapat, banal sa harapan ng Diyos. Amen? Huwag natin tignan yung ating kapwa, mananampalataya. Huwag. Kasi walang matuwid, kahit isa wala. Amen? Ang tignan natin ng Diyos, siya ang ating kalakasan. Siya ang lagi nating tawagan. Sa Kanya tayo kumatok lagi. Panginoon, tulungan mo ako. Panginoon, palakasin mo ako. Panginoon, bigyan mo ako ng sapat na paniniwala at pananampalataya sa iyo. Pag hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos, yung overwork tayo daily, sa bahay, sa opisina, sa labas ng opisina, yung isip mo lagi na lang nasa trabaho, hindi matuwa ang Diyos. Matutuwa ang Diyos pag yung daily routine ng life natin, every minute, yung mind natin and heart, nakatutok sa Diyos. Para wag natin makita yung mga ginagawa ni Satanas sa harapan natin. Amen? Para maging matatag tayo. Maraming paraan si Satanas para ibagsak ang faith.
Pero higit na marami kapamaraan ng Diyos para tayo maging matatag sa pananampalataya. Amen? Amen? Praise the Lord, tayo dumalangin sa ating pangangailangan. Opo, tikilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos sa araw na ito na ikaw amin na puri na samba sa Espiritu at katotohanan. Sa isang pribilyo na gawa namin, naganap namin yung kalooban na iniutos mo sa amin o Diyos. Maraming salamat, malapino sa bawat isa na narito, na dumadalangin sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala pang salangsang ko sa mga kami nasumpungan, sa bawat kainan, hayag at lim naming kasalanan, na bigkas na gawa na isip, maging ang banglingkod o Diyos. Pakalinisin mo aming puso't damdamin at kaluluwa o Diyos. Abutin mo ang aming dalangin, mahal na Panginoon, sa pangangailangan na aming mga kapatiran o Diyos. Bigyan mo sila ng katatagan pananampalataya. Sikapin makasunod lagi sa iyong kalooban na 100%, mahal na Panginoon. At higit sa lahat, makalakad kami sa iyong katuwiran, hindi sa aming sarili, hindi sa aming pangunawa o kaulooban. Bagkus ikaw manguna sa amin, mahal na Panginoon, sa aming buhay, sa ikalululuhati ng iyong pangalan. Lutasin mo mga problema namin, mga kapatid o Diyos. Tatag ng pananampalataya ay pagkaloob mo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, answer the prayer, solve the problem of God. In Jesus' name, to the first prayer, beloved pastor. Amen and amen. Praise the Lord. Patong po natin ating kaliwang kamay. Taas natin ating kanang kamay. O kanang kamay, patong natin sa ating ulo at kaliwang kamay. Taas natin mga minamahal. Rebuking natin na anumang uri ng karamdaman sa ating katawan sa pangalan ni Jesus. Opo, dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Tinataboy namin lahat ng uri ng karamdaman, arthritis, demonyo arthritis, demonyo pamamaga ng buto, kasout, kasout, in Jesus' name, demons of cancer, TB, leukemia, diabetes, demonyo sakit sa puso, demonyo high blood, kasout, kasout, kasout on me, in Jesus' name, hallelujah, 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 be healed. Be healed in the blood of Jesus. Demonyo kahirapan sa buhay. Demonyo mapagsubok. Lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Eh, wait, tumayo mga naman. Taas natin ating mga kamay. Jump 3 times. Shout with the voice of triumph. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. May bisita po yata tayo. Yung ngayon lang nakapunta rito, punta po kayo rito sa harap. Kung meron nakapunta, wala po. Meron, di ba meron kayong binautismohan kanina? Sino yung binautismohan? Dito po kayo sa harapan. Amen, praise the Lord. Para maunawaan niyo po yung bautismo na tinanggap ninyo. Ito po. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Para personal nyong mauna. Dito po kayo tumingin. May katarata? Okay. Kapatid, naririnig niyo po ako? Praise the Lord. Yung 4 na reglamento ng kaligtasan, unay pananampalataya. Ang pananampalataya, kapatid, baba niyo na po yung kamay niyo. Ang pananampalataya ay makuha sa pakinig ng salita ng Diyos. Kinakailangan magkaroon kayo ng sapat na pananampalataya, paniniwala na iisang Diyos, ang ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Kapag kayo laging pumupunta rito, sumasamba kayo rito, gagawa ng himala ang Diyos sa inyo. Maaaring yung nagbunga sa inyo, magiging kasabay nyo pang gagaling. Babalik ang normal na paningin ninyo dahil sa paniniwala nyo kay Jesus Christ. Dahil maraming bulag, nagkaroon ng muli na paningin sa kapangyarihan ng Diyos. Maraming uri ng karamdaman, pinagaling ng Diyos. Amen? Pangalawa, pagsisisi. Lahat ng kasalanan, yung kasalanan na yan, ang pinagmumulan niyan, yung karamdaman, pinagmumulan kasalanan. Walang matuwid, wala kahit isa, lahat makasalanan. Alam, makapagsisi ng uso, kaya kayo binautismo kanina sa pangalan ni Jesucristo. Nagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Ibig sabihin, pinatawad na kayo ng wala Panginoon, naging malinis na inyong puso. At susunod, ika-4, tatanggapin nyo ang Espiritu Santo. Amen? Yung ika-4, trabaho ng Diyos. Kayo po'y laging pumunta rito para kayo'y ma-revive ng Holy Spirit, lalo't Sunday, Friday, Wednesday, para kayo'y palakasin ng ating mahal na Panginoon.
Kanina, pinatanggap kayo ng bautismo. Amen? Amen. Nung kayo nilubog sa tubig. Pinatanggap mo ba ito ng personal? Sino nagpatanggap dito ng personal? Napatanggap na to. Amen. Yung pinatanggap sa inyo ng ating mahal na mga kapatid, tinanggap nyo na ang ating mahal na Panginoon bilang sarili nyong tagapagligtas. Kaya ang gagawin nyo na lang, sumamba ng sumamba. Naunawaan nyo po ako? Amen. Praise the Lord. Pwede na po kayong bumalik sa inyo upuan. Inyo na palang natanggap na maayos ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo dadako na mga minamahal sa ating closing prayer, ating beloved brother Ed Masilongan. Praise the Lord.